Rap Battle League, Oragon 3, dito sa Angeles Resort, Poblasyon, Muntinlupa, Pulo, Magingay! Yeah! Maraming salamat sa Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Ship Clothing. Maraming salamat kay Lasinyo, kay B, kay Papa Benji, kay Boss Ari, kay Dennis, sa lamesa, sa upuan. Sa kanan ko, kay MC, magpakilala ka. Yo, Boys on 13, gusto ko lang shoutout ng Brody Caps, Hypebeat. Sa kaliwa ko, may MC, magpakilala ka. So, G-Wise nga pala, galing ng Rapture Rap Battle. Ingay Likha, tsaka shoutout nga pala kay Boss Marco, paberte ng bayanan Muntinlupa, lalong-lalo na kayo, Boss. Yun, nanalo ng coin toss, si Moko Jin. Pinili niya muna si Ola. Pahinga natin, let's go! Ulo, game! Yeah! Halos matagal na rin pala nung huling laban ko sa Battle Rap. Postpone pa yung laban ko dapat sa Rapture. Tapos sa pambubuli sa akin dahil sa spoken ko, nagka-depression, nagka-family at financial problem, kaya itong utak ko na torture. Naupos na parang sigarilyo pero nalampasan ko yun at dahil doon sa pangyayari yun sa buhay, napakarami kong natutunan na lecture. Kaya boss, huwag mong iabang sa akin na professional ka kung mas marami pang pinagdaanan sa itong tinatawag mong amateur. Pero nak, ano magsimula ka na magnilay, alalahanin mo si Breeze, yung battle MC ng KOTD. Estilo ni Brad mga sir, nakakaumay, wala kang dating kung usapang originality. Oo, mandideko at malay snatcher. Kailangan pa ba ng patunay? Kung tutusin, nasa laban yung ni Aster ang ebidensya, lupit mo mag-control C. Ito ang totoo kap, hindi ka top tier o Sorry. Ito ang totoo kap, hindi ka top tier o mahusay, magaling ka lang talaga sa mimicry. Kaya ano, veterano ka? Pwes na nakararami, mahiya ka repa. Di tayo parehas ng karisma. Magkaiba ng dating mo ng gagaya sa laging ginagaya. Pero karangalan sa akin na makalaban ka. Kasi ikaw si Poison 13, ang pinakamalungkot na battle MC. Na kahit mag-release ko o mag-Jollibee, malungkot ka pa rin daw, marami ang nagsasabi. Ako, di nyo man nakalain, pero aminado kinain ng sistema at mga pangit na pangyayari. Etong idol nyo, kung susumahin, mas mahina pa sa akin, wala yan, nilamon lang ng anxiety. At diba gusto mo gumaling ka pa, lalo na sa pagmumulti, gagawin di sinuni kailangan mo, mas kailangan mo doktor sa psychology. Kasi madali lang naman mag-multi. Yan eh, kung yung utak mo walang diferensya at hindi okupado ng peking lungkot, galit at puot. Di mo man maamin sa sarili mo, pero kaya ka nagkakaganyan ng dahil sa inggit na sa buong pagkatao mo bumabalot. Mas ahead ka sa akin? Sige. Pero ngayong mas bata kalaban mo, paniguradong dederecho yung pananaw mong baluktot. Poison yung ganyang paawa effect, hindi yan mindset ng depressed na malungkot, kundi mindset lang yan na may katok. Kaya ito yung bumamasamain. Kasi kung wala kang diferensya boy sa lahat ng tao, hindi ka magpapapansin. Putaanin mo isyuhin na isip bata na magagalit kapag hindi mo siya nilambing. Boy, pasalamat ka na lang men sa mga taong nakakaunawa sa'yo sa tuwing nagdadrama ka, kasi kung ako'y lalapit at gaganyan ay putang ina mo, maya't mayakit ang pagsasasaksakin. Para lang to pa rin, yung matagal mo nang hiling, na gusto mo nang magpakamatay pero ayaw mo naman gawin. Kasi panay sabi, na gusto niya wakasan kanyang buhay dahil sa sobrang lungkot. Gago, hindi yan nakakabilib na kesyo gusto mo lang masawi. Hindi rin naari na pag naiisip mong ikay mamamatay, natatakot, nanginginig, yung suicidal speech binabawi. Grabe, husay, deserve mo ng kaltok. Ano yan? Ano yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Bilang lalaki po ay nakakadiri. Hindi na rin mawari, kakaumay na kanyang peking lungkot na bitbit para yung mga tao sa kanya pumanig. Pero ang hindi nila alam sa 10 sinabi mo, 11 ang mali. kasi sabi niya kay Plaridel, inyo na yung future. Pinagharihan ko ang past. Pinagsigawan pa sa mga tao. Tapos sabi niya kay Arik sa laban nila ni EJ Power sa Cebu, alipin ng nakaraan, tas pagbalik isiset mo. Di ko deserve ang taga-past, taga-future, i-present mo. Puta, ano bang totoo? Napakagulo. Doon pa lang sa 2 linya, halatang mahilig ka mag-imbento ng kwento. Akala kasi aabot kay GL sa round 1 ng isa buhay mananalo. Patunay lang na digital yung karma, kaya ayun, binadibag ni EJ at tinalo. Paano di ka applicable sa current? Kaya nga itong bagong meta ng future tense ang kaharap mo. At sa pagpatay kay Elsa, ito ang salarin. Pwes, nakuha ang karma sa'yo ng freeze, froze, frozen. At last, isa to sa mga pinakamagagaling sa tala. Pucha, idol, parang ayaw yata nila maniwala. Examplean mo nga.
Tala, ulul. Isa kang madrama, pabebe na kulang sa kulata. Kung tumatanda ka ng Paurong Poison, wag mo akong binabata. Pag-accept ng rookie sa veterano, ito ang perfectong halimbawa. Tayo, manambag, pahinga natin. Ito ba yung nagsabing okay lang kahit wrong grammar siya, ang importante magkaka-rhyme? So mas kailangan mo pa yon. Tapos babanatan mo, ganon. Importante magkaka-rhyme. Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Anong gusto mo? I-tolerate namin basta nakakatugma. Si Youngstown nga kahit walang rhyme, nakakatuwa. Hindi, may singit ko lang. Di ko kaibigan si Youngstown pero alam ko, rubber talaga yon. Ang dami kasing nambabash, kesyo binabago yung hip-hop, panira sa kultura. Napansin ko lang, ang daming kumukontra. Pero nung nagrarap siya ng maayos dati, di naman kayo sumuporta. Minsan kasi mas masarap pakinggan yung nagtatanga-tangahan kaysa sa mga feeling matalino. Kaya Youngstown, good job pare. Nakakatawa ka. Ikaw, di mo na kailangan magtanga-tangahan. Tanga ka talaga! Tangina. Past, present, future tense na lang, hindi mo pa alam? Tangina. Past, present, future tense na lang, hindi mo pa alam? Yung mga sinasabi mo, iniisip mo ba? Hindi ka naman pala marunong mag-English, pinipilit mo pa? Speak, spoke, spoken ang ina mo! Tol, speak, spoke, spoken ang ina mo! Ang ina mo gago. Sabay. Speak, spoke, spoken ang ina mo! Hindi, ito talaga yun. Past, present man o future, panahon may... Past, present man o future, panahon may sagarin kahit mag-reinkarnasyon siya'y madali lang kanain. Past, present man o future, sa dala kong patalim, paulit-ulit man mangyari, di mo kayang salagin. Past, present man o future, mas maiging alamin yung lason kahit anong ira na natiling salarin. Yung deja vu, nag-deja vu. Kaya, yung deja vu, nag-deja vu. Parang nagiging salamin. Nangyari na yung pangyayari, hayariin ka pa rin. Tangina mo, lagi mong niyayapang na nakulong ka na dati. Grabe pala. Pugante ka ba? Wala kaming pakialam, pukinang ina ka. Kala ko ba naman karumal-dumal na yung... Kunyeta, kala ko naman karumal-dumal na yung... Kunyeta, kala ko naman karumal-dumal na yung kaso. Paninirang puri lang pala sa kapitbahay yung atraso. Proud pang hinuli ng pulis. May warrant of arrest pa nadala. Malaman-laman ko puta, nagmarites ka lang pala. Pabigat ka sa magulang, buwisit ka. Yung pinampiyansa sa'yo, sinulisit pa. Ako gayahin mo. Dahil magulang at madaya, nakapatay na't nanaksak, nananatili pang malaya. Dating tubero, naging gago, pag natipuhan ka na. Kaya wag magtaka kung may magigripuhan mamaya. Magtaka kung may magigripuhan mamaya. Ako'y tinakas sa realidad ng utak kong rebelde. Di katulad yung nakasandal na lang at dumepende. Isa sa pinamimitagang prominente. Sa inyo na tumtulo, katumbas ko ay kontinente. Nag-joke ka! Nag-joke ka! Babe! Pero tinalo mo si Pistol. Kaya sa blackout nag-champion ka, di ba? Nilampaso ng todo ni Idol, parang Mac. Ang lupit mo doon sa mata nila. Oo, yun ang alam ng mga people. Kala nila nagpapatayan yung dalawa, yun pala puta, scripted yung eksena. Eksakto yung ideya. Si Pistol isang matabang extra sa palabas ni Tanggol. Habang si Gago isang madrama na pulpul. Mga sarcastic kayo repa, maging sa battle rap, dinala nyo na yung mga pangarap nyo na maging artista. O baka mag-rebut, sabihin dahil sa palabas na to siya yung bida. O sige, ikaw na bida o kaya naman artista. Saktong-sakto sa'yo Poison o ikaw talaga. Total sanay ka magsaulo ng hindi mo naman linya. At speaking of Pistol, puta sabi niya dun sa laban nila sa PSP, nagmukhang tuta na nilapan ng Komodo Dragon.
Puta, nag-accent pa si Gonggong. Gago, do not underestimate my English. I'm graduation, kaya paniguradong uuwi kang broken ngayon. Kasi puro pangaral pa yung laman ng niyahan at yan ang parental guidelines ni Abnoy. Pues, better luck next time. Pues, better luck next time kasi kung ganyan lang dala mo, mahina to eh. Even you rely sa pagiging Moko Jin vibes boy, sa aking TikTok, taking strikes, masisibak ahoy. Pero makalaban ka para sa akin karangalan na. Aminado naman ako na pagdating sa credential sa battle, eto ka. Marami kang bars, pues marami akong gagamba. Baka gusto mong bigyan kita ng isa, kaso sa panga. Kaya hindi ubra sa akin yung pagiging toxic mo na person. Kung sanay ka sa drama, lumaki to sa action. Kaya wag mo ako niyayabang-yabangan dito, Poison. Baka gusto mong ipabugbog kita, dyan lang yung mga kokosa ko sa New Bilibid Prison. O baka mag-rebat, sabihin dahil di naman siya mabubugbog kasi yung mga kakosa ko nakakulong. Malamang, kulong nga eh, pero huwag kang mag-alala dong. Para mabugbog ka ng tuluyan sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita doon. Tingnan natin kung uubra yung pagiging Moko Jin mo sa mga nakababa dun sa drum na kamagong. Sa battle masiba ka, chong, pues layunin ko yung masiba ka ngayon. Kasi kayo bumabattle lang pag nakakalamang without taking the risk. Habang ako, brother, lumalaban, oo, 2 laban pa sa isang gabi sa kalagitnaan ng bash at this. Kaya huwag mong iyabang sa akin na ikay top tier, rap na rami ang panalo mo, bitch. Kasi kung sinong mas matibay na MC trapper sa atin, alam na ng mga tao who's the fuck it is. At kaya mong kantot-kantotin jowa ni EJ Power kahit ayaw? O talaga, Brad? Kung aaralin yung angle, kaya ganun kababaw sulat kasi ito'y may flip na lang at hindi na siya, at wala na siya sa top. Kung mapapansin, kada batin, lagiging wak na si Tungaw. Di porket nagbanggit ka ng kaya mong kantutin jowa, noon ay matatawag ka ng dope aspak. Aba sa akin mo, speak spoken yan, men. Kahit sa harap ng yung bayaw, papaluin kita ng baseball bat. Napakaangas. Kung umasta, napakaangas nitong nakagoma ang bayag, pero di bale. Tanaw ko. Kung umasta, napakaangas nitong nakagoma ang bayag, pero di bale. Tanaw ko hangarin mo po tapete. Akala mo kung sinong matigas, duwag naman, pa-importante. Huwag sa pansin, pa bebe. Piling upod na yung chinelas ng hubad kung jumali. Kung tutusin, nagiging halimaw ka lang naman pag tumatae. Sa itsura mababangas, kahit di na ilahad ang detalye na pupukaw. Kaya kainiwan ng asawa mo dati, alam mo kung bakit, men, kasi mahina ang lalaki. Kasi ang factor sa kanya ay paano mo nga ba ilalaban ng inyong relasyon. Kung the problem is hindi mo nga malabanan yung iyong depresyon. Kaya ang tanong sa isip niya ay kung paano mo kaya masosolve ang mga darating sa buhay niyo na hamon. Sa'yo di siya makahanap ng kasagutan at kaya kanya iniwan kasi yun na lang ang tanging niyang solusyon. Kaya tangin mo, Poison, kaya ko rin makapagpaluan sa'yo ng bara. Ang tanong, kaya mo rin kaya makapagpaluan sa akin sa loob ng selda. Iba ang dating at kulit ko sa brigada. Hindi ubra sa akin sa takalan kahit yung manong nadodong saipa. Kaya ang kalaban ko ngayon ay hindi yung masaya, kundi yun pa rin, yung Marco Lacson na dramatic. At shoutout sa asawa na ito dati. Grabe ang lupit ng inception mong idea kasi na toxic yung isip ni Poison mula nung pinatikim mo ng lason mong halik. Oh shit, ate para sa... Oh shit, ate para sa itong kanyang sound trip. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Ulul, sa akin di ka lang maiidlip. Ulul, sa akin di ka lang maiidlip, panigurado ka pang may tulog. Di ka well-rounded na artist, kulang ka pa sa hubog. Kakaspit mo ng malalim ka, sa anxiety ka nalubog, sa depression ka nalunod. Kaya paano ka hihigit sa mautak kung sa sariling isip mo nga, ikay nadudurog. Tayo, palabahan, pahinga natin. Ba't ako lumalaban sa lahat ng liga? Simple lang sagot sa mga katanungan nyo na to. Hindi pera, kasikatan, katarungan o ano. Wala akong mapapala kahit patulan ko kayo. Pero kung gusto nyong apoy, sige, gatungan nyo ako. Gagawan ako ng kwentong madalas pangalandakan. Idadamay ang lahat, pati anak mababanatan. Idadamay ang lahat, pati anak mababanatan. Ako na nagpakababa. Ako pa makasalanan. Madalas na lumalaban, grabe daw pangangailangan. Para sa kaalaman nyo, wala akong TF sa mga amateur league na aking nilalapagan. Wala akong TF sa mga amateur league na aking nilalapagan. Suporta at pakikisama lang kaya ko kayo pinapalagan. Hindi importante sa akin pera, ego at ang standing. Sapat na sa aking mabigyang pansin kayong mga aspiring.
Kasi mahal ang TF namin. Hindi biro mag-isip. Nakaka-stress, nakakapanot. Mag-aabono ka kung gusto mong maagang makpalaot. Gagastos ka talaga para sa amin makaabot. Pero libre ang mangarap dahil di ako madamot. Bakit? Sino ba sa mga idol nyo yung kayang gawing ginagawa ko? O sige, labas nyo! Merong iilan pero hindi kasing dalas ko. Dahil masipag ka, ituring mo itong pamasko. Naiintindihan kita lahat ng yan dalas ko. Ang kaibahan lang, hindi ako kasing bobo ng cancer na to. Kasi kung ganyan ako mag-rap dati, baka naging dancer ako. Pinag-aaral ka kasi, panay lang kating inatupag. Parang Nobita na walang Doraemon, tapos buong kaklase niya damulag. Eto payo ko sa'yo, magpahinga ka muna tol para yung crowd na nanabik. 2 taon kang mag-ensayo at huwag ka munang babalik. De, seryoso to. Aralin mo yung multi tsaka bars. Pagising at bago matulog. 2 taon kang magtiis para mas lalo kang mahubog. Manood ka ng battle. Huwag lang yung laban ni Badang. 2 taon mong gawin yan at magugulat ka na lang. Pagbalik mo, siyempre bobo ka pa rin. Kahit pangit mang ibalita, ang importante doon, 2 taon ka namin di nakita. Lakas, lakas, lakas. Chuchoka ulit. Game. Ngayong round 3 na. Anong ibabanat mo sa akin? Yung senti session mode mo, Chong. Na kesyo, di ko magagawang bumatil di tulad no kung nagkapalit tayo ng sitwasyon. May punto ka naman dun. Kasi mas uunahin ko munang ayusin tong totoong portion ng sarili ko kaysa yung nasa lente na bumabatil kung nagkataon. Kasi ako'y sa definition over caption kung may option sa desisyon. Kaya di tayo pareho poison. Ikaw tinatangay ka ng ikaw dinadala ka ng emosyon sa kada pagpapasya mo kaya ka nabubuhay sa ilusyon. Ikaw lang yung bumabattle kahit depressed, imbes yung isip i-relax, bigyan ng peace of mind at healthy condition. Mas inuna mo pang mag-isip ng mga bara sa kalaban mo kung hindi ka ba naman gunggong. Kaysa mag-isip ng solusyon kung paano ka kakawala sa tanikalan ng anxiety, panic attack mo at depression. So ano ikakatwiran mo ngayon? Na kayo bilang mainstream MC sa mga tao, ginampanan mo lang iyong obligasyon? May punto ka naman dun. Ang kaso nga lang pointless yon sa mga taong sa buhay ay marunong. Kasi how ironic na nagagawa mo lumaban para lang sa pangit na simpatsya ng karamihan. Pero bakit sa problema mo't pinagdadaanan kahit para sa ikagaganda ng sarili mo kapakanan ng kahahantungan di ka makalaban? Di marunong gumamit ng timbangan. Mas inuna isa buhay kaysa kanyang buhay at yan ang katunayan na di ka dapat tularan kasi mas importante sa iyong hilig kaysa sa pangangailangan. At tama lang na maggaya ka na lamang ng katauhan. Total yung sarili mo na may di mo kayang mapangatawanan kasi dumedepende ka lang. Hanggang sa kasalukuyan, inaalalayan pa rin to ng buong 3GS at team pinsan. Kaso sa nakaraan, di ba pinagsigawan mo na hindi mo sila kailangan? O ano, pahiyayan? Huwag ka kasi magsalita ng tapos kung mahaba pa ang laban. Saktong dito ginanap ating battle, kaya hayaan mong puluhan sumampal sa'yo ng katotohanan na no man is an island. At asa na ang yabang? Na kahit anong mangyari sa 3GS, hindi ka sasali. Ano yun, mema lang? Ulul gago, wala kang paninindigan. O ano, masarap ba sa pakiramdam na yung mga dati mong tinitira na grupo at sinisiraan ay sila pa palang bubuo ng pagkakakilanlan mo baluti sa laban. Puta, nakikinabang na oh. Yung dati nagsabi kala Kuya Shernan na wala daw silang mapapatunayan. Kung umasta no, nakala mo sa kuna yung tangan, puta hanging habagat lang naman na naambunan lang ng konting kasigatan tas handog na klima sa 3GS, mainit at maalinsangan. Sala sa init, sala sa lamig, ihip ng hangin na gulumihanan. Yung hangad mo patayan ng imahe, sinuklian nila ng kabuhayan mo pare. Kasi how ironic na yung dating pinag-iinitan mo na grupo dahil uhaw ka sa palakpakan na sila pa palang dahilan para ulanin ka ng karangalan. Binagyo, binahadi, nagsakan ng pagkakapirahan at dahil doon nagkaroon ka ng sarili mong tubigan. Pero bago yun, alam mo ba? Pero bago yun, alam nyo bang nung lumulubog na pero bago yun, alam nyo bang
Nung lumulubog na karir ng grupo nila dati, iniwanan na lang sa ere basta ni Bes. Kahit sa pag-angat ay marami namang paraan at choices. Iniwanan sa kadahilanan, di niya na yata kayang tagalan yung kinikita niyang coins at cents. Kaya pinagpalit sa paper bills, mga kasama niya since day first na homies at it makes sense. Nasa 3G kunyari puro hate bash to at this. Pero ang twist, sa mga tinuturing niyang enemies, gusto lang palang maki-benefits. Kasi yung may 3GS business, kaya ka nagka-business. Kaso dumami man yung pera mo, nonsense. Kahit maging riches, worthless. Kasi di kayang tapatan, bayaran ng pera mo, utang na loob mo sa buong 3GS. Lalong-lalo na sa mga dati mong kagrupo at friends. Nainiwanan mo imbes manatili ka sa gitna ng krisis, umalis. Sarili lang ang inisip, napaka-selfish at ang reason to confess ay nagmanifest lang daw tong makapalampes. O ngayon aanhin mo halaga ng pera. Kung the value is less. Kasi sa mga tunay, ang pagiging totoo sa kasama sa lahat ng sitwasyon ang the most expensive among the rest. Kaya ang quest sa snitches, no forgiveness, na sa mahal ng utang na loob mo ay dapat ka lang ma-depress sa mga isusumbat nila sa'yo, total yan ng interest. At kaya puro pait yung nararamdaman kasi nung baby ka pa, pag pinagtitimpla ka ng dede, imbis gatas, Nescafe puro. Puta, biruin nyo, 2 weeks old, pinapatayo. Puta, biruin nyo, 2 weeks old, para daw tumibay buto, pinapatayo na sa sariling pato. Sabay helin ng nanay niya ng ganto. Babangon tayo. Pero dinuduyan naman. Kaso ang ginawang duyan, katawan niya mismo. Sa sampayan, nakatali, kaliwat kanan niya. Sa sampayan, nakatali, kaliwat kanan niya na braso, dinaig pa si Carlos Yulo. Sa sobrang pagkadesidido ng ina niya, maging flexible siya, ayun, naging plastic si Gago. At kaya ka galit sa mundo, bukod sa iniwan ka ng papa mo kasi nung pinagbubuntis ka, yung inunan yung umunan sa'yo. At sige, balikan, pag-usapan natin yung future tense ko, total yan na gusto mo, di ba? Yes. How ironic na nagkamali lang sa isang salita, pinagtawanan nyo kagad yung baguhan na nagsusumikap magpakita ng bago sa masa. Mga kunyari, biyasa sa larangan, itong mga sa pagkaluma, babad, sa kaalaman, hirap, mga obra nyo sa isa't isa, walang pinagkaiba. Kaya kung kasalanan maging iba, pangangatawanan ko ng mga brad kaysa naman gayahan yung mga matatagal na sa battle rap na di makitaan ng bago. Mga veterano daw kuno, pero hanggang ngayon nananatiling gaya-gaya. Kasi likha ng iba, ginagaya, pinapaganda, tas iyayabang isusumbat mo sa akin na sa kultura, na sa kasaysayan may ambag ka na, pwes mahiya ka. Kasi kung tutuusin, mas mabigat pa nga sa itong tulad ko na sa kapal pa ka nakilala kasi may mga sariling sining at kathalang yung kinikilala sa kultura. Kaya ito ang sampal sa'yo kuya, na kahit gaano ka pa katagal sa eksena, pag nagretiro ang maaalala sa ng tao, dadalawa. At yun pang ligasiyan na kumakatawan bilang mahina ka. Kasi pag sinabing potion, pag hindi yung madrama, potion, yung rapper na gaya-gaya. Habang pag sinabing GY, sati ang opinion ng mga tao, repa. May mga makitid na sa talento ko tumatawa, nagsasabing ako'y tanga. Pero mas maraming taong bumibilib sa akin na sa kabila ng kapalpakan ko sa nakaraan ay balang araw ako may ilalakas pa. Kaya sa dating ako, tanggapin mo lang na malugod na yung mga tumawa sa scheme mo na future tense sila. Darating na iikot yung lamesa, ang sarap sa feeling ng buod, ikaw naman yung tatawa kasi sa'yo sa future tense na sila. Sa'yo sa future tense na sila. Kaya kung sa tingin mo na pag-iiwanan ka, kalma, huwag kang magmadali o mataranta kasi ang takbo ng karir ay hindi naman karera. At bakit ba? Sa dinami-dami dito ng MC na malulupit bumara, bakit ako parang napili mong makalaban? Dahil ba pinagtawan ng talento ko, binasura ng nakararami, kaya sa pag-adjust ng rap skills ko, gusto mo akong tulungan. Tanginang tol, itaw yung kakupalan, pakitang tao, bait-baitan. Di ba isa ka rin naman sa tumawa nung nakilala ko nung nakaraan dahil sa kapalpakan? Sa akin alam ko na, sa akin bibi na yung dahilan. Pero sa mga tao, pagtatakaan, lumalamang kung bakit ba tayo magkalaban sa kanila nananatiling katanungan. Kaso ang kasagutan ay tanong sa inyong mga isipan. Kasi bakit ka nga ba kukuha ng isang bagay sa basurahan kung hindi mo naman pakikinabangan? Bukod sa boto ng mga hurado at simpatsya ng mga tao, makikita nyo ang tunay na panalo. Panoorin yung video. Tayo mo ba? Pakinggan natin, Poison. Panoorin nyo yung video. Gaya-gaya daw ako, sabi nitong walang narating. Ulol, pag ginaya ko yung estilo mo, magmumukha yung magaling. Di ba gusto mong bumoses? Sige, speak, spoken. Papapasubo ng sagad, ito ay deep throat oaten. Tuturuan ko tong bata, kaya please close
open pagka-kid mo, Sinchan pagka-kid ko, goten, ano, speak, spoken, eto real talk, tomen, hoy baduy sa sobrang cheap mo, pati brief mo, soen. Titirahin ko to shit, aba yung trip ko, solve din. Parang pininger ka sa puwet, tapos yung dildo, ballpen. Ano speak, spoken, etong weak, bogen. Behind the bars, ikaw yung lolo doon sa clip nung boysen. Kinadyot ka ng saksak ngayong nag-beast mode. Tomen, matutulad ka kay Elsa, sige freeze, frozen. Speak, spoken, pagka free throw, ballen, ibang klaseng shooting to, hindi to ring, board, molten, asintado sa puso, talagang broken, di niya namalayang shot at pagka-click, post, stolen. Tawag niya sa style niya, future tense. Inutil ka ba, pre? Para di ka nagkakamali, i-google mo kasi! Ulol ka bilang ka sa vulture, panira pa sa culture. Lines mo na nagsabi na walang makita doon na future, tapos ayaw mong ginagago. Paano di pagtitripan? Ginawang future tense yung past participle nitong bobong participant. Tangin ang future tense yan. Huwag mo nga akong sagarin. Hindi mo na nga nilagyan ng will. Nabutasan ka pa rin. Pues matutulad ka sa past. Sa limot ka ibabaon. Kahit na present ka sa class, wala kang natutunan doon. Hindi to future pero ang hinaharap mo ay dragon. Pasensya na kung ibang tense nararanasan mo ngayon. Kalma lang. Hindi ako galit. Meron lang napupuna. Di na yan mabubura. Pero ayos lang magkamali. Mahalaga, natuto ka. Nung sinabi kong behind the bars, hindi ibig sabihin bilang buka. Malaya kang nakikinig sa aking pangatal bilang kuya. Yeah! Ay, kapanglatin namin na yun. Pulo, Rampati League, Oragon 3, dito sa Angeles Resort. Poblasyon, Muntinlupa, isang beses pa pulo, magingay! Yeah! Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Ship Floating, at ang boto ng Horado, 3-0 para kay Poison 13. Pasensya na sa medyo nadapa ako sa round 1. Round 2 di ko sure, di ko matandaan. Pero I'm sorry. Kapabayaan ko yun. Pero lumakas yan. Si G-Wise. Congrats to. Salamat sa mga Yo, shoutout nga pala sa sponsor natin ng haircut dyan ng perfume kay Ricardo Gamit sa Gamit Barbershop. Sa happy birthday kay paring Arvin Perez, ka cashman ng SPL, DM nyo lang, digit seller yan. Yeah, Jerry G-Wise versus Poison 13. Ito yung dahilan kung bakit sobrang idol ko si Poison. Kahit nasa underground league, kahit yun yan, sinabi naman niya sa battle na wala siyang TS, pinupukpuk niya pa rin yung battle. Sobrang hands down ako doon, kaya binoto ko all 3 rounds kay Poison 13, G-Wise. Mas gusto ko yung G-Wise ngayon kumpara nung bumatil kay Don Rafael. May mga ligaw na suntok May mga ligaw na suntok na talagang napapatawan niya yung crowd. Kaya props Don, pero all in all, sobrang galing talaga ni Poison 13. Ayun dyan po, binoto ko si Poison. Kita naman syempre yung quality, pero magbibigay credits lang ako kay G-Wise kasi compare sa last battle niya, mas okay yung ngayon. Parang mas naangat niya sa mas mataas na level yung kaya niyang gawin. Kaya yun, props kay G-Wise, sobrang solid mo. Yo, Eds, ako ang huling Horado. Binoto ko si Poison 13. Pero round 1 binigay ko yung kay G-Wise dahil yung round 1 ni Poison ay parang tumalon. Kasi parang wala siyang lumaktaw Tapos hindi namin masundan bakit siya biglang na gano'n dahil nga nakita naman natin. Tingin ko lang din na nakalimutan niya yun. Yung ibang palaman doon bago siya sa scheme na yun. So yun, round 1 binigay ko G-Wise dahil may mga ligaw din talaga siya na punchline. Yun, binigay ko G-Wise round 2 yun. Totoo yun, yung
yung sinasabi ni Poison na bumabattle siya sa maraming liga. May mga ganun ding mga idol natin na MC pero hindi kasing dalas nga ni Poison. Pero yung round 2 naman yun, nakuha ni Poison 13 yun. Pero hindi sinasabing mahina yung material ni G-Wise no round 2, malakas din. Round 3 yun, yun na. Beast mode na si Poison kasi si G-Wise. Sobrang haba ng round niya sa round 3. Tapos, medyo dragging pa yung iba. Pero may mga ligaw pa rin na punchline talaga eh. Magugulat ka na lang eh. Pero yun, si G-Wise man, sobrang props sa kanya. Nagulat din ako sa pinakita niya ngayon. Siguro dahil si Poison ang laban niya. Pero yun, mahuhubog pa yan. Pero yun, round 1 G-Wise, 2-3 Poison 13. Congrats, G-Wise.